Siguro mga reminders lamang po later on, after po ng Lord's Table, for those who are members, para po sa mga members ng ating church, meron po tayong short meeting sa likod po. So after Lord's Table, diretso lamang po tayo sa likuran. And then, yun nga, may Lord's Table po tayo mamaya. So after service, tayo po ay magagather for those who have professed faith for the Lord's Table. And then after po ng lunch fellowship natin, if you want to stay and have lunch, meron pong prepare po yung ating youth na lunch. Ano ba yung prepare nila? Arroz ala banana. So, arroz ala banana. Wala daw banana yung arroz yung arroz nila. So, wala daw sila mahanap na banana eh. So, after that, we'll have our biblical counseling training. So, for those who are members, part dapat kayo nito. Pangalawa, for those who are attending Shell, this is counted as part of being a Shell. Okay? So, hindi siya parang, hindi siya yung parang, okay, pwede kong piliin na hindi o a-attend o hindi. Hindi po. Kaya wala po kayong Shell kahapon, wala pong Shell nung Friday. Yung biblical counseling training natin is part po ng inyo pong cell. Okay? So, mahalaga po na makita natin yan. Sige, let us pray. Lord, thank you, Lord, once again sa umaga pong ito as we gather together to listen and understand and study your word. We pray that you will bless us. We pray that the Holy Spirit may truly guide us, O God, sa lahat po ng aming matututunan ngayon. And for I have learned a lot, O God, as I have been studying this. So, thank you, Lord, for our time together. May you be glorified, O God, as we listen to your word. In Jesus' name we pray. Amen. Sa mga nakaraang pag-aaral natin dito sa tinatawag na Sermon on the Plain, marami na tayong natutunan patungkol sa mahalagang tinuro ni Jesus sa mga disciples niya noong panahon na yun. Okay? So tayo pa rin po ay nasa Luke chapter 6. Siguro baka isipin po ng iba dito na bakit Sermon on the Plain? Okay? At hindi on the Mount. Okay, so malaki po yung pagkakaiba nila. Hindi po ito version ni Luke dun sa Sermon on the Mount ng ating Panginoong Jesus. Yung Matthew chapter 5 to 7, which is the Sermon on the Mount, kung saan ito ay mahaba at mas detailed, kaya po umabot siya ng 3 chapters. Dito ang ating Panginoon, kung ating makikita yung context kung bakit po siya tinawag na Sermon on the Mount, mababasa po ito sa Matthew chapter 5 verse 1. Sabi doon, seeing the crowds, he went up on the mountain, and when he sat down, his disciples came to him. Okay, so yun po yung Sermon on the Mount. Yung sermon po nito ay more focused on the life of the kingdom. Okay? Ang Luke chapter 6 na turo ng ating Panginoon, parang katulad din po ito ng Sermon on the Mount. Pero yung context po dito, kung mababasa lamang po natin at babalikan, sa Luke 6 verse 17 na inaral natin before, sabi doon, and he came down with them. So hindi they went up down the mountain. So they came down with them and stood on a level place with a great crowd of his disciples and a great multitude of people from all Judea and Jerusalem and the seacoast of Tyre and Sidon. Okay? So Sermon on the Plain, mas maiksi. Ito po ay wala pa nga siyang isang buong chapter actually. Mas direct to the point po yung teaching ng ating Panginoong Jesus dito at mas nakatuon po ito sa practical discipleship kasi mainly kanya itong tinuturuan yung mga disciples niya dito. Okay? So, ano na yung mga naaral natin? So, para at least may understanding lang kayo, no? Trivia lamang po yun in a way of understanding the sermon of Jesus Christ. So, ano na nga ba yung ating mga naaral dito sa Sermon on the Plain ni Jesus Christ? So, yung blessings and woes in verses 20 to 26, loving others, mainly yung loving your enemies. At dito po tayo nagbigay ng medyo mas mahabang explanation o ng exposition from verse 27 to verse 36. At inaral din natin, kasabay na rin po nito, dun sa 2 parts nito, yung judging others in verse 37 and to be generous in verse 38. So, aaralin natin ngayong umagang ito ay ang verse 39 up to verse 42. So, sa passage na ito, maunawaan ang mga practical na pagdedesisyon at pagbibigay judgment. Okay? So, for me, as I've been studying it, parang ang thinking ko, parang nagbibigay si Jesus Christ dito ng mas malinaw na paano ba ako makikitungo sa aking kapwa, paano ba ako mag-judge, paano ba ako magdidesisyon.
Okay? Actually, napakaganda po ng scripture. Dito, medyo maiksi yung approach ni Luke dahil hindi naman siya mismo naroon nung nangyari yung sermon na ito na ibinigay ng ating Panginoon. Ito'y nag-gather niya lamang sa mga tao na kanyang nakausap. Kaya medyo parang bullet points yung nangyari sa kanyang pagbibigay dito ng mga instructions o yung mga itinuro ng ating Panginoon. So mahalaga na makita natin dito, sa part po na ito, yung judgment in different forms. Okay? Coming from the context po doon sa ating inaral, doon po sa verse 37. Siguro, ang isa sa mga problema ng mananampalataya ay ang tamang pag-iisip sa mga bagay na nakapaligid sa kanya. Okay? Marami tayong nakikita, di ba? Marami tayong naririnig, marami tayong naoobserbahan, marami tayong mga bagay na alam mo yun, na pagdedesisyonan kung ano yung mga bagay na ito. Okay? Most of the time, when we think of others, saan tayo nakabase? We most of the time base it on our own experience, we base it on our own idea, preference, and understanding. Minsan ganun po tayong mag-isip. Okay? At mahalaga na mabago po yung ganung klaseng pag-iisip. Ang madalas na nakakalimutan ng maraming Christian ay ang pag-iisip muna kung ano ang nangyayari ayon sa salita ng Diyos. What is happening in line with God's Word. Okay? Kasi in every situation, sino may control ng lahat ng nangyayari sa atin? Si God. So, ang basis natin ng ating pag-iisip sa bawat nangyayari ay hindi nakabase sa ating sarili, sa ating emotion, sa ating feelings, o sa ating understanding dahil hindi naman tayo ang may hawak talaga ng bawat sitwasyon. Okay? Mahalaga na makita natin yung konteksto na ito'y lahat nangyayari sa pamamagitan ng pagiging sovereign ng ating Panginoong Diyos. Okay? At napakahalaga ng katotohanan na ito na inyong dapat matutunan. Kaya nga madalas kong nabanggit, hindi lamang the Christian life is a life of repentance, siguro yung isa pang madalas kong binabanggit, that Christians are people of the truth. Okay? Siguro kung hindi nyo napapansin yon, madalas kong sinasabi yun. Tayo mga Christian ay namumuhay lamang dapat ayon sa katotohanan. Okay? Kasi dapat po ito nating makita dahil ito po ang isang evidence ng isang tunay na mananampalataya. So, ibig sabihin, tayo ay namumuhay hindi ayon sa ating emosyon, hindi sa preference natin, o experience natin, kung hindi dapat tayo araw-araw na namumuhay dapat lamang ayon sa salita ng Diyos. Napaka-importante nito. And actually, pag naintindihan nyo yung biblical principle na ito, it will change a lot of things. Mas magiging tama po yung ating pagtingin sa bawat sitwasyon na nangyayari, sa mga bagay na inaalaw ng ating Panginoon na mangyari sa ating buhay, mas respond tayo ng tama dahil kung nakikita natin na ito dapat yung respond ko dito ayon sa salita ng Panginoon, hindi ako dapat nagpapadala sa aking feelings o emotion, magiging biblical po tayo. And we Christians should be doing that kind of life. Hindi po dapat tayo controlled ng ating sarili, ng ating environment o ng kahit na sino pa man o maging lalo na ang ating mga sarili. Kung hindi dapat po tayo ay araw-araw na napapangunahan palagi ng katotohanan ng salita ng Diyos. So mahalaga na makita po natin ang mga bagay na ito. Hindi mahalaga ang experience compared sa word ni God, ano? May experience na maganda dahil for 14 years with you here, syempre marami ko naging experience pero dapat nakabase yon with the truth. Okay? For 20 years being a pastor, marami na ako naging experience, marami na akong pinagdaanan in the pastoral ministry, importante yon. Pero yung experience na yon dapat nakapailalim lamang palagi siya sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Hindi siya pwedeng maging basihan. Hindi, ito yung alam ko to, ito nangyari dati. Hindi. Ang basis pa rin dapat is the Word of God dahil sufficient ang Word ni God, authoritative ang salita ng Panginoon at dapat tayo lamang na nagpapasakot dito. Okay? Hindi mahalaga ang emotion. Bakit ganun ang emotion? We've studied before about emotion. Emotions are given and a gift by God na para makita natin kung nasaan yung puso natin. And then we should be responding in the truth pa rin. Hindi ayon dun sa emotions natin. So yung emotions natin nakapailalim saan? Sa truth. Okay? Napaka-importante po na ito. Okay? Lalo-lalo na yung preference natin. For sure, lahat kayo may preference, di ba? Preference, ayaw ninyo ng pagkain mamaya kasi walang banana.
Sarap sana kung may banana yon. So, kanya-kanyang preference yan. Ako, paborito ko, kare-kare. Isa yun sa mga paborito. Iba sa inyo, ayaw siguro ng kare-kare. Ayaw sa inyo ng tuwalya. Isipin nyo yung kare-kare, may tuwalya. Ginagamit ko yun pag naliligo. So, although joking aside, lahat tayo may preference. Okay? Pero yung preference natin, hindi ko sinasabing masama ito, pero dapat nakapailalim sa truth ni God. Okay? Mahalaga na nakabase po doon at mahalaga na maging malinaw po ito mga biblical principles na ito. Okay? Meron isang sitwasyon, kunyari daw, magbibigay lamang ako ng simpleng example, Brother Jay, hindi mo naunawaan ang puso ng isang ina. Okay? So, hindi ko talaga maunawaan ang puso ng isang ina dahil hindi naman ako nanay. Okay? Pero, naunawaan ko ang puso ng Diyos. Which is above the heart of nanay. So, ano mas mahalaga? Puso ng ina o puso ng Diyos? Puso ng Diyos. Di ba? Dapat alam natin at dapat yun yung mas nagiging basihan natin sa lahat ng bagay. Okay? For example, kawawa naman si Bunso. Kung papaluin ko siya, naku, mahal na mahal ko yan. Ang cute-cute pa naman niya. Di ba? Pero ano yung sabi ng Diyos? Di ba? Yan yung puso ng ina eh. Minsan, maraming sasabihin ng ibang tao, ganito dapat. May emosyon, may experience, may preference, meron silang sariling understanding daw kuno. But in truth, basahin ko lamang po sa inyo, Proverbs 13:24. Whoever spares the rod hates his son, but he who loves him is diligent to discipline him. Proverbs 22:15. Folly is bound up in the heart of a child, but the rod of discipline drives it far from him. Proverbs 23:13-14. Do not withhold discipline from a child. If you strike him with a rod, he will not. Paluin nyo lang ng paluin. Okay? Hindi naman mamamatay yan eh. Diba na, James? Tawa-tawa si James eh. Nakita ko si James, matawa. So, if you strike him with the rod, you will save his soul from Sheol. Kita niyo yung blessing? Hindi emotion, hindi preference, hindi understanding natin, hindi idea natin. Okay? Proverbs 29:15. The rod and reproof give wisdom, but a child left to himself brings shame to his mother. Okay? So, sa simpleng example na ito, ating makikita na ano ang mas mahalaga. Ano ang mas matimbang? Clearly, ang salita ng Diyos. Okay? Ang pinaka-problema pa nga ng maraming Christian, malaki na yung anak, binibaby pa rin. Okay? Hindi ho dapat. Malaki na yung anak nyo, binibaby pa rin nyo, ayaw nyong pagsabihan, ayaw nyong i-correct. I-correct ninyo, i-rebuke nyo sila kapag may kasalanan. Nakakahiya, malaki na yon. Hindi, responsibility nyo pa rin. Kung ang anak nyo malaki na, tapos nagkakasala, pagsabihan niyo. Dahil hindi naman po nawawala yung responsibility ng parents eh. Dahil malaki na sila, bahala na sila. Hindi, pagka may sin, i-correct ninyo sila dahil we are responsible para sa kanilang buhay. Okay? Bahagi po ito ng ating panawagan because that is the truth of God's Word. Kasi ang pananaw ng marami, everything must be based on emotion, experience, and preference. And yung yung sarili nilang intelligence. Nakakalungkot po kapag gano'n eh. Kaya nga minsan, and a lot of these things, actually mas nagiging clear lahat sa akin. Noon ko pa to view eh. Pero while studying biblical counseling for the past year na, almost mag-year na akong, 1 year na ako yung March, parang ang bilis ng process ngayon na, okay, so tama lahat ng mga ideas ko before, mga biblical principles ko, na importante talaga ito. So napoprove through time, through the Word of God, through the study of Word of God, na ang pinaka-problema ng maraming tao, hindi lang talaga namumuhay ayon sa salita ng Diyos. Kaya kung meron kayong mga problema sa inyong buhay, tanongin nyo ang inyong sarili. Bakit ako may problema sa aking asawa, sa aking anak, sa aking trabaho, sa aking buhay? Ay dahil lamang ito, hindi natin binibigyan ng importance yung salita ng Panginoong Diyos. More than anything. Kasi we tend to follow our own selves rather than following the Word of God. Well, kung ikaw ay isang Christian, kung ikaw ay tagasunod ni Jesus, ang basihan natin palagi na ating susundin at gagawin at magiging desisyon ay dapat ayon lamang sa salita ng
Diyos. May it be hard. Alam ko maraming mga decisions na mahirap gawin talaga sa inyong buhay. Maraming mga bagay na, alam mo, minsan talagang, ako parang, okay lang naman to kay James. Napag-uusapan naman namin ito palaging kaming dalawa. During the time na si James, habang dinidisiplina ko nung maliit pa lamang siya, it's really hard na kakadisiplina ko lang, papaluin ko na naman siya. Alam mo yun, parang mamaya, nakakapagod talaga eh. Kung magbe-base lang ako sa emotions ko na nakakapagod ito, bahala ka na lang. Pero hindi eh. May command in Proverbs, ang dami pang ibang mga Bible references na pwede ko pang gamitin at basahin na ito yung sinasabi ng Panginoon. Kung magpapadala ako sa emotions ko before, wala nang mangyayari sa anak ko. Hindi siya magkakaroon talaga ng takot sa Panginoon. Hindi niya makikita yung authority na meron ako. Dahil binigyan ako ng responsibility ni God. Ginagawa ko yung pagiging tatay ko, hindi dahil ako'y tatay lamang, kung hindi ito ay panawagan ko na nanggagaling sa Panginoong Diyos na para sa akin palagi kong iniisip nung maliit pa si James, teka lang, di nga ako magkakaproblema, mas magiging parang okay ang buhay ko kung hindi ko siya papaluin masyado, pero responsible ako sa kanya, may consequence ito sa harapan ng Panginoong Diyos. Ayoko magkaroon ng consequence in terms of me disciplining my son. So, pero nga, one time, na nag-usap kami ni James, sabi ko, James, ano sa tingin mo yung naging discipline ko sa'yo before? Sabi niya sa akin, it was really good dahil kung hindi ko daw siya dinisiplina dati, mas naging masama daw siyang bata ngayon. Nakita niyo yun? Siya yung nagsabi nun, hindi ako. Kaya nga nagulat ako nung sinabi ko yun. At least nakita niya yung importance ng discipline. Kasi bahagi po yun. And I thank the Lord because what I only did was obey God. I didn't base it on my own preference, my own emotion, or my own understanding kung ano dapat yung pagpapalaki sa mga anak. Pero nakita ko na hindi, kailangan ko lang gawin ay kung ano yung inuutos ng Panginoong Diyos at bahala na ang Panginoon kung ano man yung nangyayari sa aking anak. And true to be told, makikita natin, and I thank the Lord, He came to faith. Diba? Alam mo yun, yung bagay na ito dahil lamang din sa biyaya ng Panginoon at dahil din sa ating pagsunod sa Kanyang salita. So dapat tayo, mahalaga na makita natin as we study the Word of God, ay makita natin na importante talaga na maunawaan natin ang salita ng Diyos at atin itong sundin. Okay? Malinaw po ba? So hindi emotions, hindi ideas ninyo, hindi nyo preference, hindi yung mga bagay na inyong pananaw, kung hindi ang dapat ninyong ginagawa sa bawat pagkakataon sa inyong buhay ay pagsunod lamang sa nais ng Panginoong Diyos. So malinaw po ba? Okay, ipapanalangin po ninyo to araw-araw dahil ito din yung prayer namin Ito yung prayer ko, Lord, help us to be righteous, help us to obey you, help us, Lord God, to live our lives for you. Okay? Dahil mahalaga po na hindi tayo nakabase sa kung ano man, kundi namumuhay lamang tayo ayon sa salita ng Diyos. So, iisipin ngayon ninyo, anong relation yan, Brother Jay, sa ating aralin sa Luke chapter 6, verse 39 to 42. Okay? Kung may pipiliin tayong tao na ating susundan o magiging tagapagturo natin, hindi ito dapat nakabase sa ating sariling pananaw. Yun po yung segue po dito na dapat nating makita. Okay? Reason ng iba, kunyari daw, kasi decision making and how you are to make decision and how you are to do and live out your life. Okay? Kasi ang point sa Luke chapter 6 ay yung pagpili sa ating susundan. Ang reason ng iba, kaya may sinusundan silang ibang mga tao na kanilang gustong sundan, cute kasi. Okay? Tingin ko nakabase naman sa Bible yung sinasabi niya. Okay? Ang cute niya kapag nagtuturo Okay? It appeals to my thinking, same kasi kami ng point. Parang parehas kami ng wavelength, kaya magandang sundan itong taong ito. Feeling ko okay naman siya. So, ano na naman, emotions. At marami pang reason na hindi naman nakabase mainly sa salita ng Diyos. Ang maganda, nasa isip natin ay siya ba ay nagtuturo ng katotohanan? Siya ba ay tunay na lumalagaw kay Jesus? O nakikita ba sa Kanya ang karakter ng ating Panginoong Jesus? Kung tayo ay mag-judge sa kapwa, ito ba ay nakabase sa katotohanan? Okay? Anong biblical principle nito? May humility ba sa inyong pag-iisip sa kapwa? Kung ikaw ba ay magtutuwid sa kapatiran, nakita mo din ba muna ang iyong sarili kung itong pagtutuwid mo ay tunay mo ding naisa sa buhay? O nakabase lang sa lahat, sa emosyon, sa experience, and
preference. The Word of God should always be our standard. So ito po yung mga bagay na ating aaralin ngayon at ating pong basahin ngayon yung Luke chapter 6, verse 39 to 42. Sabi po dito, He also told them a parable. Can a blind man lead a blind man? Will they not both fall into a pit? A disciple is not above his teacher, but everyone when he is fully trained will be like his teacher. Why do you see the speck that is in your brother's eyes, but do not notice the log that is in your own eye? How can you say to your brother, Brother, let me take out the speck that is in your eye, when you yourself do not see the log that is in your eye? You hypocrite, first take the log out of your own eye, and then you will see clearly to take out the speck that is in your brother's eye. So simple lamang po yung magiging outline natin for this morning. The blind leading the blind, the teacher and the disciple, the speck and the log. So start po tayo, the blind leading the blind. Basahin ko lamang po ulit. He also told them a parable, can a blind man lead a blind man? Will they not both fall into a pit? Sa pagpapatuloy sa pagtuturo ng ating Panginoong Hesus, sa bahaging ito, ang kanyang tuon ay ang pag-iingat sa ating pagpili kung sino ang ating susundan. Okay? Actually, simple lamang ang katotohanan na binabahagi dito ng ating Panginoong Hesus. Hindi ito joke, di ba? Can a blind man lead a blind man? Okay? Parang nakakatawang isipin. Kundi sabi ni Luke, ito po ay isang parable. Okay? Can a blind man lead a blind man? Anong sagot ninyo sa isip ninyo? Siyempre, can a blind man lead a blind man? Ang sagot niyo, oo. Siyempre, hindi. Di ba? Hindi pa pwede. Obviously, hindi. Dahil parehas silang hindi nakakakita. Parehas silang nangangailangan ng tulong para kanilang mapuntahan ang nais nilang puntahan. Okay? Then, sabi pa ni Jesus, will they not both fall into a pit? In the end, dahil parehas silang bulag, eventually, parehas din silang mapapahamak. Dahil ito po ay parable, it is then related sa spiritual truth. Ganun po yung parable. So, isang certain na truth na alam natin na obvious, and then i-relate ito ngayon ng ating Panginoon sa isang katotohanan spiritually. Sabi nga ni Philip Ryken, church leaders who cannot see Jesus will lead their followers straight to the pit of hell. Kaya nga, praise God, dahil tayo naman, by the grace of God, hindi naman ako false teachers, Hindi ako bahagi ng mga false teachers ng mundong ito. But praise God because we know the truth of God's word and you know that as I pastor you, as I shepherd you in this church, hindi naman ako bulag in the truth. Kaya makikita naman ninyo yun sa pagtuturo, sa pag-aaral natin, sa exposition of the Word of God, sa pag-lead ko sa inyo patungkol kay Kristo Jesus. So be reminded also na hindi ito actually din patama ng ating Panginoong Hesus sa mga Pharisees at that time. Maging sa mga scribes, though sila ang una nating maiisip in terms of the blindness of the truth. Pero hindi nakatuon si Jesus sa kanila dahil si Jesus ay nagtuturo mismo sa mga disciples niya. Ang biblical principle na itinuturo dito ng ating Panginoong Hesus ay ang kabulagan ng tao sa katotohanan. Unless na lamang kumilos ang banal na espiritu at bigyan siya ng kaunawaan sa katotohanan upang siya ay hindi maging bulag. So, kung bulag ka at bulag din ang sinusundan mo na tagapagturo, parehas lamang silang mahuhulog sa impyerno. Okay? Parehas lamang kayo mahuhulog sa impyerno. Kaya nakakaawa ang mga tao na alam natin na sumusunod sa mga maling katuruan. Kung ikaw ay may anak o kamag-anak o kaibigan na alam natin na ang kanilang relihiyon ay hindi tunay na kumikilala kay Jesus, sila din in the end will suffer the same consequence ng kanilang sinusundan. Kaya nga, hindi siya something na parang, ang religion niya. Kaya nga, dapat makita natin, not in our own, kung Christian ka man, in the aspect of being a Christian, we are to thank God that we are not blind. We are not blind because the Lord Jesus Christ enabled us by His grace to see the light. We have come to know the light in Jesus Christ. And that is by the work of the Holy Spirit in us. And then we are then to respond with thankfulness sa ating Panginoon kung hindi man tayo ganoon. Pero paano kapag yung ibang tao na alam natin na bulag at meron sinusundan na wala talaga kay Kristo Jesus? Doon actually, pinapakita sa atin yung urgency of the gospel. Na kailangan natin talaga na magbahagi ng mabuting balita. Dahil sila, alam natin, in the example of Jesus Christ, they are blind and then they are following blind teachers. Kaawa-awa po talaga ang kanilang magiging sitwasyon. Hindi siya yung tamang, yun ang relihiyon niya, yung pinili niya.
Hindi, dapat po magkaroon ng urgency at makita po natin, teka lang, itong mga taong ito, they will suffer a lot because they are following blind guides. Ang parable of the blind leading the blind ay warning actually din para sa ating lahat na maging maingat sa ating sinusundan. In application para sa atin ngayon, meron kayong mga sinusundan, di ba? In some ways. Di ba? Meron kayong pina-follow sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram. Siyempre, iba sasabihin, hindi. Wala naman akong problema. Pero yung mga younger generations, meron silang mga ganon. Meron din maaari kayong sinusundan ng mga short clips sa YouTube, ng mga short teachings na parang, okay ito . Be very careful with those things. I tell you, dahil maraming mga nagkalat pong maling katuruan in the internet. Kasi minsan pagka naisip natin na ito ay, okay ito . Then, share pa natin. And then we're just leading other people dun sa mali pong pananaw natin. Ito po yung warning para sa ating lahat na maging maingat, okay, sa ating mga sinusundan. Kaya nga kung meron man kayong sinusundan, sundan nyo lamang po yung sigurado po tayong malinaw yung kanilang pananaw at kanilang iniisip. Okay? Una, maging maingat sa sinusundan ninyo, yun sabi ko nga sa internet o sa radio o kung ano man ang inyong pinapanood at pinapakinggan. Meron ako mga kilala, may mga sinusunod sila sa radyo, sa mga gano'n na mali naman yung katuruan. Magkukos lamang ito ng mga maling pananaw sa ating isip. Talikuran niyo po yung mga bagay na yun. Okay? Pangalawa, maging maingat sa paglakad ninyo sa buhay at siguruhin na kayo ay lumalago sa salita ng Diyos para inyong maakay sa katotohanan ang mga taong inyong naiimpluwensyahan din. Di ba in some way nagli-lead din kayo? Di ba? Mga parents. Mga parents, baka maging parenting na tayo ngayon . Sa mga parents, di ba? We are leading our children. Are we blind? And yung children natin are blind, and then if we are blind, then we are leading them dun sa mas lalo pang masamang sitwasyon. Kung kayo man kunyari ay may posisyon sa trabaho, o kaya may mga kaibigan kayo na ini-encourage ninyo, that they think that you are better than them, or leading kayo sa kanilang buhay, be careful na dapat ninyong i-check ang inyong buhay kung kayo nga ay tunay na lumalago sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Kaya nga napakahalaga para sa isang pastor yung pag-aaral ng salita ng Panginoon para maituro kung ano yung tama. Siguro magiging question, paano ka ba mag-lead? Okay? Maging ito man ay sa pamilya mo, sa trabaho mo, o maging dito sa church, sa mga servants natin dito, ito ay panawagan sa ating lahat na hindi lamang para sa pastor. As we lead, mahalaga ang katotohanan ito. Kailangan nating makita ang Biblia bilang perpektong katotohanan ng salita ng Diyos. If you are leading your children, dapat clear sa iyo ng sufficiency and authority of the Word of God. Kasi you're leading them . Ang problem po, nagli-lead tayo as a parent ng ayon sa pananaw natin. Hindi po dapat ganoon. Kailangan natin makita ang kadakilaan ng Diyos sa kanyang kapangyarihan. So, when we lead people, it's always about God. Kung sino ang ating Panginoon. Not only that, kailangan natin makita ang kaseryosohan ng kasalanan at ng ating kasalanan, okay? At ang ating matinding pangangailangan ng awa ng ating Panginoon. So, dapat may tama biblical understanding of sin and our own sinfulness. And that we need to understand also the mercy of God. Kailangan din natin makita si Jesus na siya ang naging sakripisyo, na siya ang pinako sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay dahil si Jesus ang tanging pag-asa ng lahat sa kaligtasan. As we lead them, dapat clear din po yung gospel. Not only that, kailangan natin makita kung paano kumikilos din ang banal na espiritu para baguhin ang puso ng tao. So, marami pa mga ibang bagay na dapat nating matutunan. Are you a leader? Then know the truth, so that you will not also lead other people astray. Kung magbibigay ba kayo ng payo sa inyong mga kaibigan dito sa church, is it really biblical? Is it really based on biblical principles? At mahalaga na makita po natin ang mga bagay na ito. In short, kailangan natin lumago sa katotohanan ng salita ng Diyos upang ating ma-lead ang ating mga anak, ang ating mga kapatiran sa church sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kung hindi inyo lamang silang ilalayo sa Diyos at kay Kristo Jesus, kung hindi nyo din sila ituturo ayon sa katotohanan ng
salita. So I pray na makita natin ang application na ito ng buong kaliwanagan dahil ito po ay isang mahalagang katotohanan. Okay? So praise God kung tayo man ay naririto sa church. I am not blind. By the grace of God, I am leading you to the truth of God's Word. At hindi ako natatakot nga minsan sabihin kung anong kasalanan ng tao. Minsan hindi na nga napag-uusapan ng sin. But we talk about sin because we are to see God's holiness and that we are to obey Him. But right now, I do pray. Kung kayo ay blind, I pray that you may also see the light. Katulad ng kagabi, no? I've been teaching the Gospel of John sa youth. And I just pray, pag-pray, samahan niyo ako, ipanalangin ito sa ating mga kabataan dito na tunay nilang makilala si Kristo Jesus. Well, hindi po nagkukulang ang ating church in leading them to Christ. And siguro kailangan din sa mga magulang na ang inyong anak ay bahagi ng youth, then pray for them. Pray with me. Diba? Pag-pray natin sila, sama-sama po tayo dahil nakakalungkot po. For the longest time ko na dito, marami na pong mga youth na umalis, marami pong mga youth na nawala dito. Nakakalungkot po yung kanilang pag-alis, knowing kung nasan sila ngayon. Nakakalungkot po. So I do hope yung mga batch ngayon magpatuloy sa ating Panginoon at tunay nilang maunawaan ang katotohanan ng salita ng Panginoon. Dahil dito naman sa ating church, by the grace of God, ating natututunan at naririnig ang kanyang katotohanan. Second, the teacher and disciple. Okay? Verse 40, a disciple is not above his teacher, but everyone, when he is fully trained, will be like his teacher. Okay? Dito sa verse 40, si Jesus ay magtuturo ng isang related proverb sa ating unang verse na inaral. So, medyo related siya. A disciple is not above his teacher, but everyone, when he is fully trained, will not be like his teacher. Itong katotohanan ito ay atin ding mababasa actually sa Matthew chapter 10, verse 24 at John 13:16, kung saan ang tuon ay like teacher, like student. Okay? Totoo ba yun? Nawala si Jonathan, tatanungin ko sana kung like teacher, like student. Ayun, si Sister Glory pala. So, like teacher, like student nga ba? So, noong panahon na iyon, at halos pareho pa rin naman hanggang ngayon, natututo ang mga tao patungkol sa pananampalataya, patungkol sa salita ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pakikisama nila sa isang wise teacher. So, the more they follow someone, kunyari daw isang rabbi o teacher yung kanilang sinusunod, mas lalo silang lumalago ngayon in terms of their understanding of God's Word. Habang tumatagal na kasama niya ang teacher na ito, siya din ay nagiging katulad ng kanyang teacher but never above. Okay? Minsan kasi may mga ibang, lalo na ngayon, generation ngayon, mayayabang eh. Ay, mas magaling pa ako ng mga teacher ko. Pwede naman talaga. But actually, spiritual terms, pwede naman maging mas matalino kayo dahil may mga batang henyo talaga. Pero iba ang spirituality. Okay? Hindi pwede na maari naman. Hindi kasi sabing kumbaga parang malalagpasan niyo ko in terms of my understanding. Kasi syempre, ang buhay ko, mag-aral ng salita ng Panginoon. Unless ganyan din yung buhay ninyo, sabayan nyo na lamang ako, which will also be good, pero magtrabaho pa rin kayo. Pero mahalaga na makita natin dito, the more you are with that person, the more you will be like that person. Ito yung principle dito patungkol sa disciple at teacher. Obviously, ang tinuturo dito ay ang kahalagahan ng tamang pagpili sa tamang tagapagturo, which is ating inaral din sa unang verse. At mahalaga yung paalala na ibinigay ni Philip Ryken patungkol dito sa verse na ating inaaral. Sabi niya, and I quote, a beginning student could never hope to rise above the wisdom of his teacher in spiritual things. Totoo po yun. Diba, nung akong bago, when I was just learning, hindi ko inasam yun. Okay? That would be a height of arrogance. The most that he could hope was to become like his teacher, and he would only reach that goal when he was fully trained. Ma-reach lang natin yun pag tunay tayo talagang nagpapakumbaba at nagpapatrain sa kanya. Therefore, it was crucial to select the right spiritual guide. When a disciple chose which master he wanted to follow, he was choosing what kind of person he would become. Okay. So, in application. So, iba siguro yung context ko as a pastor. So, as a pastor, naghahanap ako ng isang pastor din na magiging guide ko in terms of my pastoral ministry. Siyempre, kayo naman, dahil hindi naman kayo pastor, you are to also look for someone na teka lang, gusto kong lumago sa Panginoon. Sino ba yung magandang aking tularan? Naisip niyo ba yon? Kung mamaya naman naisip niyo si Mother Teresa.
Hindi po yun ang dapat nyong tularan. Okay? Hindi po tama po yun. Okay, naisip niya, si Taylor Swift, medyo nagkakamali po kayo at baka hindi ho kayo Christian kung ganun po yung nais nyong sundan. Okay? Siguro mahalaga na makita natin na tignan po natin kung sino nga po ba yung ating sinusundan. Katulad ng unang verse na ating inaral, ito po ay applicable sa atin kung paano tayo magturo at kung paano din tayo natututo. Kung ikaw ay isang parent, in the end, your child will be like you in some ways. Di ba? Parang minsan pag nakikita niyo yung anak ko, di ba? Parang si Pastor J din to. Minsan ganun yung nagiging thinking natin. Okay? Kaya sikapin mo kung ikaw ay parent na lumago sa salita ng Diyos at isabuhay mo sa tulong ng banal na Espiritu na by grace maituro mo ang katotohanan ng inyong anak. Kasi ikaw yung unang-unang teacher sa anak So very, very crucial po ito. Hindi po parenting po yung teaching ko ngayon. Pero ito po yung pinaka-applicable na makikita natin Minsan nakakalimutan po ito ng maraming parents na yung anak natin, sino yung unang ginagaya? Kapitbahay nyo? Siyempre hindi, di ba? Ang baby, ang unang-unang tinitignan niyan ay ang kanyang magulang. Kung ang magulang hindi nagdidisiplina sa anak, lalaking malaki ulo niya. Magiging mayabang, magiging undisciplined. Pero kung ang parent, ganito siya, ganito yung kanyang kasalanan niyang anak, nagdidisiplina. So, matututo siya na magkaroon ng disiplina din sa kanyang buhay. So, ibig sabihin, importante yung application na ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Okay? Kung pinalaki mo ang anak mo na okay lang ang kasalanan, ano sa tingin ninyo ang mangyayari sa anak ninyo? Okay lang din ang... nakukuha niyo yung point ko? Kasi like disciple, like teacher Parang like children, like parents. Lalo kasi na hindi niya din papansinin kung ano ang kasalanan sa harap ng ating Panginoong Diyos. Kung pinalaki mo sila na nasusunod, dahil iyon ang pamamaraan mo sa pagpapalaki, alam mo yun, yung pinapamper at hinahayaan lang, lalaki siya ng mayabang, undisciplined at walang takot sa authority kasi ang pananaw nila, sila ang boss. So, mahalaga na makita po ninyo yun. Like children, like parents, dapat po meron pong takot sa ating Panginoon. At if ever kung nag-fail ka man sa parenting mo noon, then balikan mo ang iyong mga anak ngayon, then confess and be honest na mali ang naging example mo at ngayon sisikapin mo na ito ay mailinya palagi sa salita ng Panginoon. There's always hope. Brother Jay, hindi ko alam yan dati. Di okay lang. Di mo alam dati ngayon, naaral niya na, now you know. Then do what is right in accordance to the Word of God. Para sa mga parents ngayon, simulan mo na lumago sa salita ng Diyos, magbasa ka na araw-araw ng salita ng Diyos, mag-aral ka ng mabuti, at tunay mong isabuhay ang kanyang panuntunan salita ng Diyos para sa kabutihan din ng iyong mga anak. May responsibility tayo as teachers. So kung sino ang tinuturuan mo ngayon, maaari na maging katulad mo nga sila in the end. At the same time, ngayon at kayo ay adults na, dahil majority of you are adults, we must learn to choose kung sino din yung ating sinusundan. At mahalaga po ito, minsan ito hindi nabibigyan to ng parang importance. Okay? Para as a pastor, for me, when I became a Christian, I gave time kung sino yung magiging magandang example na aking susundan before. Nag-iisip na ako noon actually, before. Paano ba maging isang Christian? Kasi yun yung question ko Now that I became a Christian, paano ba maging isang Christian? So maghahanap ko ngayon ng pattern. Maghahanap ka ngayon ng magandang example. So maraming choices. Siyempre si Pastor Bob yung unang-una in his way of exposition of the Word of God. Dahil doon ko narinig yung gospel, doon at that time din ako naging Christian during the preaching of the preaching of God's Word. So isang example si Pastor Bob for me in terms of the wisdom that he was sharing to us. I want to become like him, na alam ang Word ni God. Di ba? Huwag yun ang isipin ako, pero alam niyo, mag-isip kayo ng tao na ma-encourage kayo na ang galing na ito Alam niya, salita ng Panginoon, gusto ko din malaman ito mga bagay na ito. Susundin ko yung kanyang naging example. Siguro, I chose a lot of people outside the church. Ano lang to dahil pastor po ako. Okay? Marami po ako mga napili na aking susundan and most of them are dead. Martin Lloyd-Jones. Napakaganda po ng lahat ng kanyang book. So every time I read, every time I study, palagi akong tumitingin sa kanyang mga libro nung bago pa lamang akong pastor, bago pa lamang akong Christian at that time.
Si James Montgomery Boyce. Kaya ang pangalan ng anak ko, James Martin. Because both of them were the most influential people used by God para sa aking paglago. Kasi yung una kong anak, Martin James dapat. Kasi namatay yung unang baby namin ni Del. Sabi ko, sige, James Martin. Hindi na ako mahirapan pa mag-isip ng pangalan. Okay? So, si John MacArthur was one, R.C. Sproul was one. They were still alive at that time, pero ngayon wala na rin sila. So, I followed them sa teaching nila, listening to their preaching. Ano kay John MacArthur, every time I travel to Albay before for 4 years, no? For 4 years. Every time I travel, naka-on lang palagi sa earphones ko, teaching ni John MacArthur. And it was a blessing. R.C. Sproul's teaching, andun palagi yan. I read good books and develop my theology with people who are faithful in the truth. You must have that kind of heart as Christians. Paano ba ako lalago sa salita ng Panginoon? And then, maghanap kayo ng tao na, alam niyo, makakatulong sa inyo, even though patay na siya, pero siya yung maging inspiration ninyo na gagamitin ng ating Panginoon para at least lumago kayo dun sa mga bagay na dapat yung ikalago sa inyong buhay. Kaya nga naman, masasabi ko ngayon, by God's grace, He led me to follow these people and now I am reaping good things in life. And I'm so thankful for that. The way I think, make decisions that are biblical, it's because of the people who taught me to be biblical. Siyempre, everything is by the grace of God. Hindi ko inaalis ang grace ni God sa lahat ng ito. But God is also using people para sila ay aking maging encouragement in my growth as a believer and as a pastor. Ngayon siguro nga, sabi ko nga may another level na naman ako in terms of biblical counseling. So another level na naman ito. So meron ako ngayon mga sinusundan din ng mga writers ngayon, mga biblical counselors na nakaka-encourage na, ang galing nito, ang ganda nito . So I'm learning a lot from them. So sila yung mga teachers ko. Siyempre, iba ang situation ninyo. Hindi naman kayo pastor katulad ko, but be wise in choosing someone to follow. At sana may tunay kayong fina-follow. Kung ako man, ito bilang pastor, I pray that by grace makita niyo si Jesus sa buhay ko. I am not perfect and I do believe I teach the truth and by grace mainly because I know I follow Christ. Pwede din po yun. Then continue to listen to me. Diba? Continue to follow me. Katulad ni Paul, nung sinabi niya sa 1 Corinthians 11:1. Sabi doon, be imitators of me as I follow Christ. Do not follow me, but follow the way I follow Christ. Yun po yung dapat. Hindi kayo ma-encourage sa life ko dahil kung titingin lang po kayo sa tao, ay mag-discourage po kayo dahil hindi naman po ako perfect. Okay? I still sin. Marami pa mga bagay na sinasanctify si God sa akin, but I follow Christ. Yun po yung pinaka-importante. Yun po yung pinakamahalaga. Follow people who follow Christ. Because the Lord also used other believers to encourage us. But be careful not to fall into idolatry. Nagkaroon na po ng ganyan na situation before na masyado sila nakatingin dito sa taong ito, ay nagkanda loko-loko po yung buhay nila dahil masyado po silang nakatingin sa tao. Okay? Katulad kunyari, when I looked at Martin Lloyd-Jones, I saw how he followed Christ. How he understood the Word of God. How the Lord used him mightily. Okay? Ganon din naman kay John MacArthur. Hindi dahil si John MacArthur siya, because he exemplified a life na pinapakita ni God na talagang faithful in the Word of God. So I follow those people because they follow Christ. At mahalaga na makita po natin na hindi din po tayo titingin sa tao. Okay? Malinaw po yon? O baka naman fina-follow ninyo kapitbahay nyo? Kaopisina ninyo? O kaya kaibigan ninyo dahil mayaman sila, maganda sila, gwapo, ay gusto ko ito sinusundan ko to palagi talaga eh. Kasi ang ganda-ganda niya manamit. Gusto ko din manamit na magandang katulad niya. Wala naman akong problema sa mga ganon, pero kung wala kayong pina-follow as an example of a person following Christ, that would be a problem. Ito, sinusundan ko to kasi itong boss ko talaga to, maabilidad. Ang galing-galing. Nakakalungkot po kapag ganun lamang po yung mga sinusundan natin. Puro worldly people lang.
Think about your life. Okay? Assess it. Am I influenced by an unbeliever? Or am I influenced by a, a, a person who truly loves God and follows Christ? Tignan po natin yun. I-assess po natin. Ngayon, napakagulo po kasi ng mundo natin. Alam mo yun, internet, daming mga bagay na natitempt ka. And then maybe ask yourself also, am I following someone based on my preference or likes? Ito yung mga gusto kong sundan eh. Hindi po. Ang dapat yung gustong sundan lamang ay yung example ni Jesus Christ. Si God din naman na mag-bless sa inyo eh. May mga tao, magaling sa work, wala namang problema. Wala namang problema. Nagayahin nyo yung kanyang way of leadership, wala yun. Pero, syempre, biblically, meron way of leadership din naman na tama. Nakukuha niya yun. Mahalaga na makita po natin lahat always run through the Word of God because the Word of God is sufficient for life and godliness. In context, what we are to see is this truth. Sabi ni Philip Ryken, and I quote, remember the context. Jesus was speaking to his disciples as their teacher. So, he was talking about their relationship with him. What is the best way for someone who is spiritually blind to avoid falling into the pit of destruction? The best way is to follow Jesus Christ, who has an infinitely perfect vision and never leads anyone astray. Who is the best teacher for us to emulate? Jesus Christ, the Holy Son of God, who is perfect in righteousness. And he adds, sabi pa ulit ni Philip Ryken, the obvious practical application is to follow Jesus Christ by faith. Let him lead you through life. He always knows the way. Listen to what he says about not being judgmental. Follow his example by showing forgiveness. To follow Jesus is to become like Jesus as he transforms our lives through the powerful inward work of his Holy Spirit. So let us follow Christ. Let us fix our eyes on Jesus. Nawa yun po yung ating makita po dito. So like disciple and teacher, kung tayo ay patuloy na tumitingin kay Kristo at sumusunod kay Kristo, mas lalo po tayong lumalago din kay Kristo Jesus. Kasi yun po yung goal ni God eh. Sinave kayo, kung kayo ay Christian, sinave kayo ni God not for you to go to hell or for you to suffer, para mo hindi kayo mag-fall into suffering, kaya kayo sinave ni God for you to be conformed in the image and likeness of His Son. Okay, ibinabalik niya yung naging problema in Genesis 3 kung saan nag-sin ang tao. Ang gusto ni God, tayo ay mag-conform sa Kanya because we were made in the image and likeness of our God. Lastly, the speck and the log. Basahin ko lamang from verse 41 to 42. Why do you see the speck that is in your brother's eye but do not notice the log that is in your own eye? How can you say to your brother, brother, let me take out the speck that is in your eye, when you yourself do not see the log that is in your own eye? You hypocrite! First take the log out of your own eye, and then you will see clearly to take out the speck that is in your brother's eye. In line with the principle of blindness, ang problema sa verse 41 to 42 ay ang kawalan talaga na makakita. Okay, dito parang makikita natin, blind pa rin talaga ang ibang mga tao. Na mismo siya, hindi niya na nakikita yung kanyang sarili. Ito ang kanyang sitwasyon. Akala niya, nakikita niya ng buong kaliwanagan ang problema o kasalanan ng iba, pero ang problema niya, hindi niya nakikita pala ang kanyang sariling problema at kasalanan. Makikita natin ang play on words dito ng ating Panginoong Jesus. Speck in comparison to a log. Okay? Ano ang speck? Isang splinter ng wood. So ito in some way, maliit lamang. Speck, maliit lamang siya. Ano yung log? Okay? Troso. Okay? Sabi nga, actually, ang tingin natin, 4x2 na kahoy, pero hindi. Actually, sabi, in biblical term, it is a major pillar. So, ibig sabihin, malaki, parang haligi siya, yung log. Yung po yung pagkakadescribe po dito. So, ibig sabihin, malaking-malaki po ito. So, makikita natin, kung ating babasahin muli, yung verse 41, why do you see the speck that is in your brother's eye, but do not notice the log that is in your own eye? Nakakatawa man ito isipin, pero ito yung problema actually ng lahat ng maraming, kahit mananampalataya. Actually, problema po ng maraming mga Christians. Okay, nakikita natin ang kamalian ng marami o ang kasalanan ng iba,
Pero tayo din ay namumuhay sa parehong sitwasyon ng ating kapatiran. Hindi man parehong kasalanan, pero pare-parehong may kinakaharap na sitwasyon o kasalanan sa buhay. Hindi natin nakikita yung kalakihan ng ating sariling. Hear that many times. Subukan nyo, di ba? Pag nag-uusap kayo, mga magkakaibigan, there will come a time na, ay, oo nga, bakit ganito, ganyan, ganyan. Mag-judge, mag-iisip, ganito, ganito, ganyan. Pero hindi niya nakikita yung kanyang sarili na siya din pala ay ganun. Nakakalungkot. Hindi lamang iyon, sa verse 42, basahin ulit natin, how can you say to your brother, brother, let me take out the speck that is in your own eye, when you yourself do not see the log that is in your own eye. So inuulit dito ng ating Panginoon. Mahilig mag-point out ng problema o kasalanan ng iba, magko-correct sa kapwa, pero ang nakakalungkot, hindi naman niya nakikita yung kanyang sariling napakalaking kasalanan din. Actually, kaya nagiging malaki kasi hindi niya muna nakikita yung kanyang sarili. Ang basehan ng kanyang pananaw sa tao ay yung kanyang pananaw lamang na mali kayo, pero hindi niya aaminin yung kanyang mga kasalanan din. So, anong tawag ni Jesus sa taong ganito mamuhay? Ang sabi niya, hypocrite. Diba? You, hypocrite. So, hipokrito ka daw. So, ang hypocrite is parang putting a mask. Parang pakitang tao ka lamang. Parang ikaw mabait, pero in reality, ikaw din naman pala ay hindi mabuti at ikaw din ay puno ng kasalanan. Sabi nga ni Philip Ryken, and I quote, we are in danger of committing this great sin whenever we fail to see ourselves as we really are, pretending that we are not selfish, greedy, proud, or guilty of other log-sized sins. We are in danger of hypocrisy whenever we say that someone else has a problem when in fact the problem is really our own. We are also hypocrites when we minimize our sin, pretending that it is smaller than it actually is. Napakaganda, no? Nung kanyang sinabi sa bagay po na ito. We are to see ourselves first. Tingnan muna natin yung ating buhay. Okay? Before we look to other people's problem. We are to assess ourselves better and never to look highly of ourselves. Kasi most of the time, feeling natin ang galing natin. Ganun tayo eh. Yun yung nature ng tao eh. Lahat po tayo ganun. Unless, alam mo, matutunan mo ito, magpakumbaba ka talaga, mabago ka ng banal na espiritu at magpasakop ka na makita at araw-araw yung katotohanan na ito. We are not to think of ourselves highly, but to be humble enough to admit that we too all fall short of the glory of God. Sino sa inyo hindi nagkakasala na? Lahat po tayo nagkakasala. And that's clear in 1 John. Diba? Inaral natin to kay Brother RG na if ever man, diba, if you say that you do not sin, you are lying. Diba? Naglalay ka. Dahil lahat tayo may mga bagay na alam mo nag-i-struggle tayo sa ating buhay. Kaya naman ang advice ni Jesus, ano daw dapat nating gawin kung ganun yung ating pamumuhay? First, take the log out of your own eye. Alisin mo muna. Okay? And then, you will see clearly to take out the speck that is in your brother's eye para mas makatulong ka sa iyong kapatiran. At mahalagang katotohanan na ito na ating mai-apply. Pero paano? Brother Jay, paano ko mai-apply yung principle na ibinibigay dito ng ating Panginoong Jesus? Na tayo sa bawat araw bilang isang Christian ay tunay na magpakumbaba. I-acknowledge natin ang ating pagiging makasalanan na hindi tayo ma-deceive ng ating puso. Ganun tayo dapat araw-araw. Do you do that? As a Christian, I encourage you to do that. Na Lord, help me every day. Lord, we are sinners. Lord, I need to grow in Christ. Help me. Acknowledge natin yung ating kawalan. Dahil wala po talaga tayo apart from Christ. Ingatan po natin ang ating sarili na hindi po tayo ma-deceive ng ating puso dahil sabi sa Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all things and desperately sick, so who can understand it? So kapag dumating na kagad sa mind mo at pumasok sa isip mo, ako magaling, mas alam ko to, itong taong to talaga napakamakasalanan nito. The heart is deceitful. I-practice po natin yun that we are not better than anyone. Na tayo din po ay tunay na makasalanan. Hindi lamang iyon, sa bawat katotohanan na itinuturo ng Diyos sa atin, hindi ito magresulta ng pagmamataas. We are to see that
Every day. If we learn something, it is by grace. Mahalaga ito kasi ang dami ko nang nakausap, nakapakinig lang ng teaching na ganito, nabasa lang ang libro na ito, naka-attend lang ng conference na ganito, feeling expert na sa lahat. I have talked to a lot of people like that. Sa loob-loob ko. Paano na lang kami mga pastor na wala kaming ginawa kundi magbasa, mag-aral, makinig? Pero do you see our lives na parang sinasabi namin, I'm better than anyone here? No. Actually, ako nga, habang nag-aaral ako ng aking MA, I'm so humbled na, Lord, I do not deserve anything of this. I see myself as, ang dami ko pang hindi alam. Ang dami ko pang kailangan aralin. Ngayon, naaral ko yung history ng ng Southern Baptist Alam mo yun, hindi ko naman kailangan aralin, pero oo nga, no? Sabi ko, ang ganda nga ng matutunan mo yung history nila dahil ang dami nilang mali. Na hindi ko dapat gayahin yung kanilang pagkakamali. Na ang daming mga pastors before na talagang they have really turned away from the truth. And I don't want to be like that. Kasi ibig sabihin, kung silang itong mga ito, mga scholars, hindi naman ako scholar. So who am I para magsabi that I'm better than them? Ang response ko is to be humbled na, Lord, I don't want to be like that. Help me, Lord God, to learn what is the truth. And marami pang kailangan matutunan. Mahalaga po na makita po natin ang bagay na ito. That in reality, it should humble us. Na marami pa tayong dapat na matutunan. Yung pag-attend nyo ng isang conference, wala yon. Actually, baka nga nakalimutan nyo na yung pinakinggan nyo last conference. Actually, tatanungin ko nga kayo kung naalala nyo pa yung tinuro ni Brother RG last Sunday? Di ba? Praise God kung naalala nyo pa. Di ba? Pero most of those things, they fade away. Kaya nga patuloy dapat tayong kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki sa mga bagay na meron tayong alam, kundi magpasalamat lamang sa Panginoon at para maalala natin yung katotohanan na ating natututunan, isabuhay natin. Malinaw ba yon? Kasi doon nyo lamang talaga matatandaan kung ito ay tunay na naging katulong-tulong para sa inyong paglago kay Kristo Jesus. Remember, pride blinds. Kaya minsan, mapaghusga tayo sa iba na hindi biblikal dahil lamang siya kayabangan. Hypocrisy is rooted in pride. We see ourselves better than others kaya nabubulag tayo sa katotohanan patungkol din sa ating sarili. So, humility, confession, also grow in being honest na ikaw din ay nag-struggle sa kasalanan na iyon sa iyong buhay. Hindi man major struggle sa iyo, pero for sure may struggle pa rin. At kailangan mo pa rin ang grace ng ating Panginoon upang mapagwagian ang kasalanan. So, yun po yung attitude na dapat meron tayo when we correct someone. Okay? Humility, confession, and growing on being honest. Alam mo, brother, ako din nag-struggle dyan. Hindi pa, brother, ang tagal mo na, kasalanan mo yan? Itinuro na ni Brother Jay yan Alam mo, napakinggan ko yan kay Hindi, we also struggle. We are co-strugglers. Sino sa inyo walang struggle? Sino sa inyong hindi na kailangan ng sanctification? Lahat tayo kailangan natin yun. Kaya wala tayong pwedeng ipagmayabang So when we talk to someone, do not think of highly of yourself. Palagi niyong i-acknowledge na, ako din, actually struggle ko din yan But I learned a lot. So let me share to you what are the things that the Lord taught me in that situation. Alam niyo yun, di ba magkaiba doon sa parang you just put out the speck of another person. Pero at least nandun ka, you are honest enough to say that you are also struggling. Okay? Siguro, I'll give you some biblical principles behind this truth. Okay? Na ito po yung mga inisip ko during my study. We are not to judge. Yung madalas na nagiging pananaw ng maraming Christian. Brother Jay, masama mag-judge. Okay? But we can judge. Pwede natin sabihin sa ating kapatiran kasalanan yung kanyang ginagawa kung ayon ito sa salita ng Diyos. Okay? We are to judge not in accordance with feelings, preference, or experience, but in accordance with the truth. So, kailangan alam mo yung word ni God. When you correct someone, when you rebuke someone, you should know the word of God. Alam mo, kasalanan ito, brother Kasalanan ito, sister Kasi ito yung nakasulat sa salita ng Panginoon.
So, we are not judging them, but let the Word of God judge them kung ano man yung kasalanan na kanilang ginagawa. Second, na mahalagang makita ninyo, we are to correct others in accordance with the truth, but with a spirit of humility and motivated by love for others, and that your desire is for them to be right with God and for the glory of His name. Importante po ito. When we correct, rebuke someone, it should always be biblical. Kaya nga I started yung teaching ko na everything should always be in accordance with God's Word. Okay? Kaya nga importante, Bible reading, kaya importante, study of the Word of God. Kung kayo ay Christian, you should be doing that so you will be able to apply yung mga inaaral po natin ngayon. Kung hindi mahalaga sa inyo ang Word ni God, hindi kayo nagbabasa ng salita ng Panginoon, hindi nyo inaaral, paano kayo makakapag-rebuke with humility? Paano kayo makakapag-rebuke in accordance with the Word of God without really understanding the Word of God? So mahalaga po ito. Number 3, we will not be hypocrites if we stand beside them. Ibig sabihin, you level with them. Hindi ka palaging, alam mo yun, ikaw, hinahina mo, tagal na kitang sinabihan eh. Hindi ganon. You level with them. Okay? Acknowledging our need of God's grace by sharing with them that we are fellow strugglers of the same sin. Nag-struggle din ako dyan, brother. Sister, nag-struggle din ako dyan. Pag-pray natin. Ito yung mga bagay na natutunan ko. Ito yung mga bagay na itinulong sa akin ng salita ng Panginoon. Hindi nyo po pwedeng sabihin na hindi ko na siya i-rebuke. Ako din nag-struggle dyan. So, hayaan na lang ninyo yung kasalanan. Dahil ang thinking ay parehas lang kayo. Minsan may mga ganun eh. Di ba? Hindi makapag-rebuke, hindi makapag-take out ng speck. Meron naman rule si Jesus Christ eh. But first, put out the speck in your own eye. So mag-humble ka, admit mo, ikaw din makasalanan, ikaw din nag-struggle dito. So hindi mo pwedeng sabihin na parehas lang tayo, hindi, bahala na lang siya. So walang natuto, walang pagbabago, walang pagkilala sa kasalanan kung walang rebuke. But if the Holy Spirit moved in you to speak out against sin, then be humble enough to say, pero alam mo, struggle ko rin yan. At in truth, kasalanan sa Diyos ang bagay na yan. Siguro, humingi ka ng tulong sa pastor, pwede mo siyang payuhan ng ganon. Maybe you can ask for counsel, advice from our pastor o kaya sa self-servant ninyo para matulungan ka sa sitwasyon na yan. Ako din, hiningi ko ng counsel yan, bagay na yan eh. Ay, pakumbaba lang. Pero huwag niyong aalisin na pag may sin, hahayaan niyo lang yung sin. Hindi ho pwedeng ganon. Siguro mahalaga na maalala po ninyo, Galatians 6:1, Brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. Minsan na nagiging qualification, hindi ako spiritual. No! If you're a Christian, you are spiritual because you have the Holy Spirit. Okay? But with the spirit of gentleness. So, ibig sabihin, humility pa rin. Papakumbaba ka. Okay? Kaya nga dito sinasabi, keep watch on yourself, lest you too be tempted. Bantayan mo yung sarili mo. Baka maging mayabang ka. O mahulog ka din sa ganung klaseng kasalanan na kanyang ginagawa. So, mahalaga po na tayo po, in a lot of way, we really do, alam mo yun, put out the speck of our brother's eye. Hindi ho tinuturo dito ni Jesus Christ na huwag ka na mag-correct o mag-rebuke. Hindi. Ayusin mo muna yung puso mo. Dapat tama yung iyong puso. Not only Galatians 6:1 is an important passage, but also Ephesians chapter 4:15. Rather, speaking the truth in love. So we are to speak the truth in love. Huwag po tayo mag-shy away in telling a person kung may sin siya, kung may mali ito, dahil hindi po siya makakatulong para sa paglago ng ating kapwa. I remember one time, during the pandemic, may brother na nag-sin, kahit pandemic, I did go to remind. Kasi ayoko, alam mo yun, conscience yun natin, na parang alam natin may sin, tapos hahayaan natin, tapos isipin mo na lang araw-araw na mumuhay siya dun sa kasalanan na yon. Gusto niyo bang gano'n ang mangyari sa inyong kapatiran? Hindi po, hindi natin nahayaan ho yun. If we love the person, we will tell the person that is sin, you are not to continue living in that sin. Kasi bahagi po ito ng ating panawagan, but we are to tell it the truth in love.
Hypocrites are proud people seeing others' sins and not their own sin. Lahat tayo po ay nahuhulog sa kasalanan ito. At ngayon ay malaking biyaya na ibinigay sa atin ng Diyos na maitama ang ating isip, puso at buhay sa katotohanan ng kanyang salita. Importante po ito, ha? Okay? Mahalaga po na makita po ninyo yung biblical principle regarding this. And final and important application. For us to rebuke and correct others biblically, we are to grow in Christ. Grow in His Word, in His character of humility and grace. Sabi nga ni Philip Ryken, and I quote, "But the most important thing is to follow Jesus, sticking close to His example and living by His generous grace." We can rebuke, correct other people. If we are growing in Christ, we will also be doing that in the Spirit of Christ. Another siguro application, para at least makita ninyo yung inyong sarili, ask your spouse or a close Christian friend kung may character ka na kailangan mong ikalago. Alam mo, maging honest ka. Be humble enough to accept it and learn and pray to God to give you grace to grow in that character. Ako si Del. Siguro isipin niyo na lang, ano kaya buhay ni Del bilang asawa ng pastor? Ang daming rebuke, ano? Maging kay James. Ganun talaga eh. Pero si Del din, nagre-rebuke din siya sa akin. And I also accept it. Pero meron akong biblical, na-joke lang. So, pag alam ko na tamang, hindi niya lang naintindihan yung sinasabi ko, o mga ginagawa ko, at alam ko na kasalanan yung sinasabi niya, I'm humble enough and I thank the Lord. Actually, una kong prayer, pag kinokorek ako ng asawa ko, Lord, give me grace to listen well and to understand it because this is coming from you. Diba? Every situation is coming from God because He is sovereign in everything. If my wife is rebuking me, it is God's grace. So hindi ko pwede siyang layuan. But for me, to listen well and to understand and learn from that situation. Hindi pwedeng may pride. Kasi kung may pride, hindi ka talaga lalago. Kaya nga I thought about pride eh. Kasi the number one hindrance of our growth spiritually is pride. But if you are humble every day, you will grow in Christ. Kasi marami pong pwede pa talagang baguhin sa atin. Don't ever think na parang okay na kayo. Ang layo-layo pa natin kay Kristo Jesus. Ang basihan natin ng growth ay si Kristo. At milya-milya po tayong malayo pa kay Kristo because our goal is perfection. Wala po sa inyo namumuhay everyday ng perfect. Meron na ba sa inyo nakapamuhay ng perfect araw-araw? Wala, di ba? So, ibig sabihin, talagang kailangan natin mag-grow. Kailangan natin talaga mag-humble na, Lord, alayo pa talaga ako sa iyo. Kahit na libo na ang librong inyong nabasa, hindi yun magko-compensate sa inyong growth kung wala din talagang evidence. Okay? So, importante po ito. So, in short, grow in Christ, read the Bible, pray at all times, learn humility, die to self, and always live for the glory of God. Marami tayong natutunan sa ating pag-aaral ngayon. Aking dalangin na ito'y tunay na naghatid ng biyaya sa inyong buhay. Magpakumbaba, lumago kay Jesus, itama ang inyong direksyon sa inyong buhay, na ang tuon ay ang ating tunay na masunod si Kristo at ating maluwalhati ang ating Diyos. Let us pray. Lord, once again, thank you for your word. Thank you for your grace, O God, for allowing us to study, Lord God, ang inyo pong salita, makita yung mga applications na dapat po naming matutunan, mga bagay na dapat pong mabago sa aming buhay. Lord, maraming salamat dahil kayo ay Diyos na tapat, na patuloy, O Diyos, na nagtuturo sa amin ng inyong katotohanan upang kami ay mabago. Kaya po kami nag-aaral ay para sa aming paglago kay Kristo. At nawatunay na ito po ay magresulta ng aming lalo pang pagsamba sa iyo, ng lalo pa naming pagpapakumbaba at pagkilala sa iyo, at lalo pa naming pagsunod kay Kristo Jesus. So tulungan niyo po kami, Panginoon Ama, sa lahat ng aming mga natutunan at napakinggan ngayon, na hindi ito isang bagay na nasa aming isipan lamang, kung hindi ito ay tunay po na aming maisabuhay sa tulong ng banal na Espiritu para sa kaluwalhatian ng inyong pangalan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.